Pagsapit ng 3:00 ng hapon, ay naroon na sina Maris, Mang Ambo at Magnus sa sasakyan. Nasa gate naman sina Aling Maming at Mang Rudy para magsara ng gate. Doon na rin muna sila mananatili sa loob ng mansyon para samahan sina Althea at ang iba pang mga ampo ni Magnus. Pagkarating sa hasyenda ay tahimik na ang kapaligiran. Wala nang makikitang tauhan dahil maaga silang nagpauwi para wala nang iba pang madamay na walang kakayahan para lumaban. Umarada sila sa harapan ng kamali. Nakabukas ang pinto noon at naroon sa tapat sina Tombi at Pandoy. "Balita mga tol," tanong ni Magnus. "Ayos na Mags, halos kagigising lang din namin lahat dito. Matapos kasi magtanghalian ay pinatulog ko muna silang lahat para may lakas sa laban mamaya." Sumilip si Magnus sa loob ng kamali. Naroon ang 20 tauhan nila nagmimerienda. "Sir, kape po tayo!" Aya pa ng mga naroon nang makita si Magnus. Sabi niya naman, "Oo, sige, mamaya." Pagkabaling naman ni Magnus kay Tombi ay sinabi noon, "Oo nga pala, hindi pa kami nagmemerienda." "Sige Mags, pumunta ka muna sa bahay nila Nanay Carmen. May inihanda sila roon na pang merienda para sa iyo." "Okay, sige. Tara namang Ambo at Maris. Magmerienda muna tayo ng madalian. Baka wala na tayong pagkakataon mamaya para kumain at hindi natin alam kung hanggang anong oras tayo rito." Sumunod naman agad ang dalawa kay Magnus. Naabutan nilang sarado na rin lahat ng mga bintana at pintuan ng bahay. "Mang Fidel! Mang Fidel!" Tawag ni Magnus. Bumukas naman ang pintuan. "Halika sir, tumuloy na kayo. Ang sabi ni Tombi na magsara daw kami ng mga bintana at pinto dahil hindi naman alam kung anong oras magsisimula sumalakay ang mga tauhan ng mga taga-kabilang hasyenda. Eto nga at nakahanda na rin ang mga baril na iniwan nila sa amin. May mga bagakay na rin na nasa gilid." Pagkapasok nila Magnus sa sala ng bahay, ay agad namang lumabas si Aling Carmen mula sa kusina. "Sir Magnus, dumiretso na po kayo rito sa kusina. Naghanda kami ng pangmerienda ng mga kakanin at kape. Pero kung gusto niyo ng kanin, ay meron din naman. Paksiw na bangus ang ulam na may maraming gulay." "Ah, ganun po ba? Kakanin na lang po muna para magaan sa tiyan." Wika pa ni Magnus. Matapos makakain ay agad na rin silang nagpaalam at bumalik sa kamali. "Mags, anong posisyon natin ito?" tanong ni Pandoy. "Ganun uli, kagaya ng dati. Hindi naman nila malalaman kung anong ginawa natin dati dahil wala naman sila at napatay natin noon lahat ng sumugod." "Okay Mags, copy that." Pasado 4:00 ng hapon nang biglaan ang pagkulimlim ng paligid na tila uulan. Narinig nilang may mga sasakyang papalapit. Nauuna ang isang mamahaling kotse at nasusundan naman ng isang pick-up na may mga kalalakihan na nakaupo sa likuran. Pagkahinto noon ay bumaba ang isang may edad na ginang. Matanda na ito pero masasabing sopistikada ang ayos at mamahali ng kasuotan. "Nasaan na ang tumatayong may-ari ng asyendang ito?" Mataray na pagkakasabi pa noon. Si Magnus naman ay naroon lang sa harapan. Katabi si Maris na nakaupo sa mahabang upuan at nakarelax lang. "Ah, mawalang galang lamang po. Nakaupong may-ari lang po ang narito." "Abay, wala kang modo iho. Wala ka bang pinag-aralan? Isa ka rin sigurong taga-bundok na napadpad sa bayan at nagtrabaho sa asyendang ito." Sabi naman ni Magnus. "Mawalang galang po uli, no? Sino po kayo?" "Ako po kasi si Magnus Argente, ang namamahala at kasalukuyan nagmamay-ari ng Hacienda Argente." "So, ikaw pala yun. Ang cheap ng itsura mo, iho. Wala sa itsura mo na isa kang hasyendero. Kaya tama talaga ang desisyon ko na bilhin na lang sa'yo ang hasyendang ito. Hindi ka bagay maging hasyendero.
Mas mukha kang gigolo o yung mga cool boy sa Manila. Aray ko naman po, masyado kayo masakit magsalita at mapangliit ng tao. Nakakahiya naman po sa inyo. Oo, dapat lang talaga na mahiya ka. Hindi mo level ang katulad ko. At hindi ako basta-basta kumakausap ng mga taong hindi ko kalibel. Kung wala naman akong importanteng sasabihin, Alejandro, ang attache case. Wika pa ng matapobreng matanda sa kanyang personal assistant. Agad namang may kinuhang case ang kanang kamay at dinala sa harapan nila Magnus. Binuksan iyon at ibinagsak lang sa lupa. Muling nagsalita ang Donya. Nariyan na ang mga papeles na kailangan mong pirmahan para maging legal ang bilihan na ito. Huwag mo nang basahin, hindi mo rin yan maiintindihan. Papasakitin mo lang ang ulo mo. Nariyan na rin ang halaga na sobra pa sa tamang halaga ng buong hasyendang ito. Nakaismit si Magnus na tinignan ang pera sa kaha. 5 bandel iyon na tig-1,000 ang laman. 5 bandel? So ibig niyo pong sabihin, gusto niyo bilhin ang buong hasyenda sa halagang 500,000 lang? Abay oo, at wala ka nang dapat maging reklamo dyan dahil sobra-sobra na yan. Sabi naman ni Magnus. Tombi, labas ka nga muna dyan. Suklian mo sila dahil sobra-sobra daw ang perang ito eh. Lumabas naman si Tombi at tinignan ang pera. Sabay humarap sa Donya habang binababa ang zipper at inihian ang pera at mga dokumento na nasa attache case. Tampalasan! Walang modo! Ano ginagawa nyo? Lampas pa yan sa halaga ng mga buhay nyo! Singhal pa ng matanda. Sabi naman ni Tombi, kaya nga po namin sinusuklian, di ba? Kasi sabi nyo, sobra-sobra. Napatingin naman sa ibang direksyon si Maris habang tawa ng tawa. Maging si Magnus ay tumatawa rin. Noong humupa ang tawanan, ay saka muling nagsalita si Magnus. Sige po, kunin nyo na ang perang ito, kasama na ang sukli. Dahil hindi naman namin ipinagbibili ang hasyendang ito. Tsaka, hindi tumatakbo ang hasyendang ito dahil sa gusto lang namin kumita. Gusto naming matulungan ang mga tao na magkaroon ng hanap buhay, kaya namin ito ipinagpapatuloy. Kaya walang halaga ng pera ang maitutumbas rito. Nagsalita naman ang Donya. Alejandro, kunin mo na ang pera. Hindi mo talaga makakausap ng disente ang mga taga-bundok na hampas lupa. Mga walang aral, walang utak. Natawa naman si Magnus habang makikita ang nandidiring mukha ng kanang kamay habang ibinubuhos ang naipong ihi ni Tombi sa loob ng attache case. Pagsisisihan niyo ang pagtanggi sa alok ko. Ito ang tatandaan niyo. Kahit anong mangyari, mapapasa akin ang hasyendang ito sa ayaw niyo man at gusto. Nagbabaan naman ang 8 armadong kalalakihan na nasa likuran ng pick-up. Bala ang dapat ibayad sa inyo! Singhal ng Donya. Agad pumwesto ang 8 sa harapan ng kamali habang nakangisi at hawak ang kani-kanilang mga baril. Nang bigla namang naglabasan ang 20 tauhan ni Magnus na may dalang matataas na kalibre ng baril mula sa loob ng kamali. May hawak pang M203 with grenade launcher ang iba. Sabi naman ni Tombi, banggaan ba ng bala ang gusto nyo? Tara, simulan na natin! Singhal naman ni Tombi sa mga iyon. Napaatras ang mga kalalakihan sa nakita. Maliban sa outnumbered sila, mas matataas na armas pa ang hawak ng grupo ni Magnus. Ano Donya Victoria? Sisimulan na ba natin ang pagbabarilan? Wika pa ni Magnus habang hawak ang 3 granada na tinanggalan niya na ng pin. Na kapag binitawan niya ang release noon ay sasabog na agad. Nanlaki ang mga mata ng Donya at natakot rin. Tara na! Umalis na muna tayo! Malapit na rin naman lumubog ang araw. Tignan natin kung may maibubuga pa yung mga baril nyo mamaya pagsapit ng dilim. Wika pa ng Donya habang tumatalikod para muling pumasok sa sasakyan. Sabi naman ni Magnus, sige lang po, hintayin namin kayo mamaya paglubog ng araw para malaman natin kung hindi ba tatalab sa inyo ang mga bala namin.
Hindi na siya sinagot pa ng Donya at nagsialis na agad ang dalawang sasakyan. Dahan-dahan namang ibinalik ni Magnus ang pinanggranada para hindi iyon sumabog ng tuluyan. Noong wala na ang grupo ng Donya ay nagsalita si Magnus. Hayop ka rin, Tombi, no? Inihian mo talaga ang attache case nila at sa harapan pa namin. Tabunan mo ng buhangin yung ihi mo. Papanghiyan eh. Akala ko naman kasi pala ang ilalabas mo at lalagyan mo ng buhangin ng attache case. O di kaya bubuhusan ng tubig. Hindi ko naisip na mas maloko pala ang naiisip mo. Tumatawa naman na sumagot si Tombi. Iyon ang una kong naisip eh. Tapos kumuha na nga ng pala at tinabunan iyong bahagi na inihian niya. Sabi naman ni Maris, sige na Magnus, iposisyon mo na ang mga tao nyo. Siguradong babalik ang mga iyon paglubog ng araw. Okay, sige. Ganito, makinig kayo lahat. Ikaw, Tombi, doon ka pumesto sa likuran ng kamalig. Di ba may kubo tayo roon? Doon ka pumesto. Magsama ka ng 3 tao. Ikaw naman, Pandoy, iparada mo sa kanan ang jeep. Di ba may kurtina naman iyon? Lagyan nyo na rin ang tabla, pangharang sa mga bintana. Magsama ka rin ng 3 tao roon. Doon kayo pupwesto. Ikaw naman, Mang Ambo, ay sa Pajero ka. Pero doon mo ipwesto sa kaliwa. Gumamit ka din ng sniper's rifle para tahimik lang. At ang iba naman ay sa loob na ng kamalig mananatili. Hintayin nyo lang ang hudyat ko. Kailangan lahat ay may dalang itak ha na nasa bewang at may punyal din na dala. Hindi pwedeng umasa sa mga baril. Maaring pumalya yan o di kaya maubusan ng bala. Kapag ganun ay mano-manong laban na ang gagawin natin. Itak at punyal na ang magiging armas. Opo, Sir Mags. Sagot ng mga tauhan. Ilang saglit pa ay tuluyan ng dumilim ang paligid. Kaya pumwesto na ang lahat sa kanilang designated assignment. Pasado 7:00 nang maramdaman ni Magnus na may mga lumilipad na sa paligid. Aba, manananggal ang dala nila ngayon ah. Tapos may mga narinig silang angil sa unahan na nagmumula sa direksyon ng kabilang hasyenda. At may kasama rin silang mga asbo. Masaya ito. Wika pa ni Magnus. Idinayal niya ang cellphone at naka-group call siya kina Mang Ambo, Tombi at Pandoy para naririnig ng mga ito ng sabay-sabay ang mga sasabihin niya. Narito na ang mga bisita natin, mga asbo at manananggal, kaya humanda kayo. Taas at baba ang kalaban ha, yun ang babantayan nyo. Maya-maya ay may isang malaking aswang ang lumapag sa unahan. Malaki ang katawan, itim na itim at kakaiba ang itsura. Magnus, anong klaseng aswang ang isang yan? Tanong pa ni Maris. Kung hindi ako nagkakamali, isa yang kudrawan. Mas malaki sa pangkaraniwang aswang at may matitigas na buto na siyang kinakapitan ng pakpak. Nagsalita iyon sa malalim na boses, pero makikilala pa rin na isang babae ang pinagmumula ng boses. Humanda ka, Magnus Argente! Pagbabayaran mo ng iyong buhay ang iyong pagkaarogante! Mga kabataan talaga ngayon, hindi na kaya magdesisyon ng tama. Wow ha? Ako pa talagang hindi marunong magdesisyon ng tama. Hoy, Doña Victoria, alam kong ikaw yan. Sana hindi ka na lang nagpunta rito para hindi ka mapahamak. Pero dahil sa nandito ka na rin, kaya hindi ko nasasayangin ang oras at pagod ng pagpunta mo rito. Aasikasuhin kita. Pagkatapos naming asikasuhin lahat ng mga tauhang bitbit mo. Nagsalita naman ang Donya at sumigaw. Ubusin sila! Wika pa noon at tumayo lang sa gitna. Agad naman nagsilusob ang mga manananggal mula sa itaas. Ngayon na! Wika pa ni Magnus, kaya mabilis naglabasan ang kanyang mga tauhan. Bawat baril na hawak nila ay may mga nakakabit na flashlight para makita ang inaasinta. Sumigaw muli si Magnus. Ang ilaw! Buksan na! Agad nag-on ang 3 malalaking spotlight na ikinabit nila sa likuran ng kamalig at 2 naman sa may harapan. Kaya napakaliwanag ng paligid. Kitang-kita nila ang mga papasugod na mga manananggal.
Habang nakikipagbarilan ang mga tauhan ni Magnus sa mga aswang na manananggal, ay nagsimula namang umatake ang mga asbo mula sa unahan papalapit. Inilabas ni Magnus ang kanyang armas na pana o iyong compound bow at isa-isang pinagpapana ang mga asbo na papalapit. Halos lahat ng tama ay kung hindi sa mata, sa leeg o sa dibdib, sa tapat ng puso. Noong magsawa sa kakapana ay baril naman ang inilabas niya. Alam niyang pangkaraniwang mga aswang lang ang dumating, kaya normal na bala lang ang kanyang ginamit. Pero lahat ng bala nila pati na ng kanyang mga kasama ay isinawsaw nila sa blue sodium. Iba pa iyon, sa mga bala na blue sodium talaga ang laman sa loob na kayang pumatay ng kahit mataas na uri ng aswang. Taas noong nanonood lang sa harapan ang aswang na kudrawan na si Doña Victoria. Nagsimula ng mag-init ang katawan ni Magnus, kaya ramdam niya na gusto niya nang gumamit ng lakas at mano-manong laban. Muli niyang isinukbit ang baril at naglabas ng mahabang itim na itak na ibinigay sa kanya ni Tandang Kakoy. Dalawang asbo agad ang sumalubong kay Magnus. Nasaan yung tao sila, pero mabalahibo ang katawan at nakadeform ang mukha. Pero hindi naman mukhang aso, dahil baltukan ang ganoong uri ng aswang kapag mukhang aso. Pagkasalubong ni Magnus ay agad niyang niyukuan ang ataking pagkalmot sa kanya noong aswang. Sabay diretsong saksak ng itak sa sikmura. Mabilisan rin iyong binunot at noong makalihis ay mabilis na iwinasiwas palikod. Tinamaan naman noon ang batok ng aswang, kaya diretso na iyong napasubsob at nawala ng buhay. Isang patalon na sipa naman ang isinalubong niya sa isa pang aswang. Tumalsik iyon pa atras at pati haya na napatumba. Nakasunod na rin agad si Magnus, sabay saksak sa nakangangang bunganga. Muli namang may sumugod sa kanya na 3 asbo, kaya idinaan niya iyon sa pazigzag na galaw para makalihis sa sabay-sabay na pag-atake. Ilag sa kaliwa, sabay tagpas ng itak sa braso ng isang aswang, sabay balya naman sa katawan ng isa mula sa gilid ang ginagawa ni Magnus. Kaya naman, nawawala sa balanse ang mga iyon. Sa kapapahabulan ng isang saksak sa gilid ng leeg, nakita ni Maris na napakaraming manananggal ang papasugod kay Magnus. Gamit ang kapangyarihan ng isang babaylan, ay nagpakawala siya ng isang malakas na tigalpo paitaas. Isa iyong shockwave na sadyang makakapinsala sa katawan at utak ng mga aswang. Kaya naman, nagtalsikan sa iba't ibang direksyon ang mga iyon at nagkalaglagan sa lupa. Sina Tombi naman ay pinagbabaril ang mga aswang na nasa bubungan. Nakita niyang napapalibutan na ng mga aswang ang Pajero dahil nakita na pala nila roon si Mang Ambo. Kaya mabilis na lumabas si Tombi sa kubo. "Jerry, samahan mo ako! Tulungan natin si Mang Ambo!" Agad namang sumunod sa kanya ang isang tauhang lalaki na itak na ang hawak. Pagkalapit ay patalon na isinaksak ni Tombi at ni Jerry ang hawak nilang itak sa 2 aswang na gustong wasakin ang bintana ng sasakyan para makuha si Mang Ambo. Napansin naman sila noong 2 pang aswang na nasa itaas ng bubungan ng sasakyan. Akmang tatalon na iyon nang bunutin ni Tombi ang 45 caliber na baril sa likuran niya at itinutok agad sa mukha ng mga aswang, sabay pinaputok. Sabog ang ulo noon nang tamaan sa noo ang 2. May mga aswang pa natatalon mula sa bubungan ng kamali papunta kina Tombi. Pero agad may 4 na tauhan ng hasyenda ang nagpunta sa bahaging gilid. Kaya pagkabuelo pa lang ng pagtalon, ay pinaulanan na agad ng bala ang mga aswang na nasa itaas. Kaya diretso na iyong plakda sa lupa noong bumagsak. "Mang Ambo, palit tayo ng pwesto. Doon ka na sa likuran para 3 kayo doon. Dito na kami ni Jerry." Wika pa ni Tombi na agad namang sinunod ni Mang Ambo. Maliban kina Tombi at Jerry, ay doon na rin pumwesto ang 4 pang kalalakihan para masigurong
Walang makakapasok sa loob ng kamalig na daraan sa bintana sa may gilid. Bago pa makarating si Mang Ambo sa likuran, ay bigla itong nasaklot ng isang manananggal. Kaya nagsisigaw si Mang Ambo noong maiangat siya sa ere. Nakasunod naman agad si Tomby, kaya gamit ang 45 caliber na baril ay pinagbabaril niya ang pakpak ng aswang at noong mapunit ay bumagsak na rin sa lupa. Kaya pinagtulungan na nila iyon ni Mang Ambo na kalabanin gamit ang itak. Sa harapan naman ay tila nagiinit na ang dugo ng donya. May katabi iyong isang lalaki at isang babae. Si Helga ang pinuno ng mga manananggal. Sa kabila naman ay si Dicos, ang namumuno sa mga asbo. Inutusan ni Doña Victoria na sumugod na kay Magnus. Umikot ang kalahating katawan ni Helga at sa pag-ikot ay nahati na agad ang gitna. Sabi naman ni Magnus, "Nice! Ang bilis ng pagkahati ah! Instant transformation yun! Ang bangis!" Sumugod na iyon kay Magnus. Agad niya namang kinuha ang pana at pinana ng 2 beses. Pero isang matinis na tawa at hagikik lang ang ginawa noon dahil nasalo ang 2 palaso. Binato pa nga iyon papabalik kay Magnus na nailaga naman ang huli at nakasunod na rin para daluhugin si Magnus. Noong makalapit ay kaliwat kanan ang hampas noon ng pakpak. Mabilis naman na umiilag si Magnus, sundot ng itak at salag gamit ang pana. Hindi inaasahan na hinawakan noon ang pana. "Akin na nga to! Wala naman ito silbi!" Wika noon, pero mabilis na pindot ni Magnus ang button ng pag-activate ng high voltage shockwave. Napahiyaw iyon sa sakit at bumagsak sa lupa noong tamaan ng kuryente. Noong makita naman iyon ni Dicos na pinuno ng mga asbo, ay mabilis kumapal ang mga balahibo sa buong katawan at sumugod. Mano-manong suntukan ang gamit noon. Isinabit muli ni Magnus ang pana sa likuran niya at gamit ang naka-activate na hand gloves ay sinabayan niya ang atake ni Dicos. Palit-palitan sila ng suntok. Noong magkaroon ng pagkakataon si Magnus, ay isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa tagiliran noon habang naka-activate ang power shock. Dinig ni Magnus ang pagkabali ng mga tadyang noon na inabot ng suntok. Isang left hook naman ang ibinigay niya sa panga noon at noong madisorient at mawala ang depensa, ay isang pangmalakasang uppercut ang iginawad niya roon na bumawi sa buhay ng asbo. Umangil lang malakas ang aswang na kudrawan noong makita ang 2 malalakas niyang tauhan na bumagsak. "Ako ang harapin mo! Tampalasan!" Sigaw pa noon. Mabilis na lumipad pa itaas at papabulusok na sumugod kay Magnus. Hindi iyon napaghandaan ni Magnus dahil sa bilis ng pangyayari, kaya tumalsik siya at nagpagulong-gulong. Bago pa man makabangon si Magnus, ay nasa harapan niya na iyon muli at binigyan siya ng malalakas na sipa sa sikmura na nagpatalsik muli sa kanya. Doon palang naglakad ng dahan-dahan ang kudrawan upang makalapit. Pinilit ni Magnus na tumayo, pero masyado pang masakit ang sikmura niya at tila nagdidilim na ang kanyang paningin. Tanging pagluhod pa lang ang kanyang kinaya. Kumuha siya ng 2 palaso at pinana ang 2 mata ng kudrawan, pero tumawa lang iyon noong masalo. "Anong tingin mo sa akin? Bibijuging aswang na kayang tablan ng mga palaso!" Walang kaalam-alam ang donya na isang palaso na may explosive arrowhead ang huling kinuha ni Magnus. Katumbas iyon ng 3 granada dahil C4 explosives ang laman noon. "Hindi ka pa rin talaga natututo! Pana pa rin ang gagamitin mo!" Wika pa noon noong makitang may hawak muli si Magnus na isang palaso. At muli na ngang binitawan ni Magnus ang palasong iyon papunta sa aswang na kudrawan. Gaya ng nauna ay malawak ang ngiti noon
dahil nasalo niya muli ang palaso. Pero tumawa lang din si Magnus, sabay pindot ng detonator na nakakabit sa pana. Talaga? Hindi ka matatablan? Tignan natin! Wika pa ni Magnus, saka sumabog ng napakalakas ang arrowhead. Tumalsik ang kudrawan at nawasak ang kaliwang bahagi ng katawan. Pati na ang pakpak ay nagkapunit-punit. Pinilit ni Magnus na tumayo para tapusin na ang buhay noon, pero hindi niya pa kaya. Masyado pang masakit ang sikmura niya. Bago pa siya makalapit ay nakita niya ang dalawang manananggal na sinaklot ang kudrawan at inilipad papalayo. Kumuha muli si Magnus ng explosive arrowhead para tirahin sana iyon muli, pero lumipad ang mga iyon sa direksyon na hindi tatamaan ng liwanag ng spotlight, kaya hindi na nasundan pa ni Magnus kung saan nagpunta. Pero sigurado siyang malala ang tama ni Doña Victoria na isang aswang na kudrawan. At kung hindi iyon maaagapan, ay siguradong iyon na rin ang ikamamatay. Nakita ni Magnus na may 4 na asbo ang papasugod sa kanya. Pero imbis na makabangon, ay natumba na siya at nawala ng malay. Dahil napuruhan talaga siya sa sikmura at sa mukha. Mabilis namang nakalapit sa kanya si Pandoy, kasama ang 3 tauhan. Pinaulanan nila ng bala ang mga aswang na asbo, pati na ang mga manananggal na susugod din sana. Noong makita ni Maris na nakabulagta si Magnus, ay biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Ang buong akala niya kasi ay napuruhan na si Magnus o wala ng buhay, kaya iyon nakabulagta. Tumulo ang mga luha ni Maris at biglang nagbago ang kulay ng mga mata. Naging pula at itim na iyon. Nagsimulang mabuhay ang itim na kapangyarihan sa dugo ni Maris. Lahat ng tamaan ng kanyang kumpas ay sumasabog matapos niyang magkuyom ng mga kamay. Isa-isang nagsisabog ang mga manananggal sa itaas. Maging ilan sa mga asbo ay napasabog niya rin. Saktong naubos niya lang ang mga naroon na kalaban, ay bigla na rin siyang nanghina at nawala ng malay. "Bustombi! Si Sir Magnus at Ma'am Maris! Pareho nang bumagsak sa lupa!" Sigaw ng isang tauhan. Kaya noong marinig naman iyon nila Tombi at Mang Ambo, ay mabilis silang nagsitakbuhan papunta sa harapan. Pinagtulungan nilang buhatin sina Maris at Magnus papasok sa kamali. "Jerry, isama mo si Mang Sanor at Lucas. Ikutin niyo ang paligid kung may mga aswang pa. Yung iba naman ay kumalat sa harapan. Abangan niyo kung may second wave pa ang pag-atake." Wika pa ni Tombi. Sinunod naman sila ng mga tauhan. Makalipas ang ilang minuto ay nagkamalay na rin si Magnus. "Mang Ambo, si Maris, nasaan?" Nag-aalalang wika pa ni Magnus. "Ayan siya, Mags. Wala rin malay. Ginamit niya na naman kasi ang itim na kapangyarihan. Pero hindi yata kinaya ng katawan niya. Kaya siya nahimatay rin matapos niya ubusin ang mga aswang. Anong nangyari, Mags? Panalo na ba tayo?" "Oo, Mang Ambo. Tapos na ang laban. Panalo na tayo. Maluba ang pinsala ng Donya. Siguradong 50-50 na ang buhay noon." "Mabuti naman. Anong sunod natin gagawin, Mags?" "Umuwi na tayo, Mang Ambo. Kailangan nang magpahinga ni Maris. Tombi, Pandoy, hatiin niyo sa 3 ang mga tauhan natin na narito. Magdalaga kayo sa bahay nila Mang Fidel at sa mga bahay niyo. Gamutin na rin ang mga sugat nila at pakainin sila ng marami. Tapos bukas niyo sila pauwiin. Tuloy ang trabaho sa asyenda bukas, ha. Pero ang mga tumulong sa laban ngayon ay exempted sa pagtatrabaho ng 3 araw para makapagpahinga sila. Pero may sahod pa rin." Mags, anong plano mo sa kabilang asyenda? Hindi pwedeng dito magtrabaho ang lahat ng tauhan na naka-assign doon. Sobra-sobra tayo ng tao noon." "Oo, alam ko, Tombi. Pero ganun na nga muna ang gagawin natin. Baka 1 linggo lang naman na ganoon. Dahil pagkatapos ng 1 linggo, ay babalik na sila sa pagtatrabaho doon. Gagawa ako ng paraan." "Okay, Mags." Agad na ngang umuwi sina Magnus, Mang Ambo at Maris sa hasyenda. Alalang-alala naman sina Mang Rudy at Aling Maming.
Noong makitang buhat-buhat ni Magnus si Maris na walang malay. Sir Magnus, anong nangyari sa anak ko? Tanong pa ni Aling Maming. Huwag kayong mag-alala, Aling Maming. Hindi siya napinsala ng mga aswang. Nanghina lang siya dahil gumamit siya ng mataas na uri ng kapangyarihan upang masukulang napakaraming aswang na sumalakay. Pero wala siyang pinsala. Kailangan niya lang ng mahabang pahinga. Ah, ganun po ba? Sige po, sa bahay niyo na lang namin siya dalhin. Kami na ang bahala sa kanya. Wika pa ni Aling Maming. Tahimik lang na nakasunod ang asawa nitong si Mang Rudy. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 132. Mga katribo ha, yung kahilingan ko po, sana alam niyo na yun. Yun ay ang pakinggan lahat ng upload natin dito sa ating munting channel para maipagpatuloy ko rin ang project ng ating munting channel na pagtulong. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.